With a great power comes with a great responsibility. Good day, everyone. Standing here in front of you saying what I believe, opinion, and observations based on the second State of the Nation address of our dear President Pinoy. As a college student and teenage Filipino citizen, our country faced a lot of problems. Years had passed and finally we have a growing economy. The National Statistics Coordination revealed that the Philippines' gross domestic product grew by 6.4% in January to March, from 4.9% expansion in the same period last year. In terms of the economy, Philippines grew 6.4% in the first few months, which was a lot of change compared to last year's 3.7%. Because of this sudden growth, Philippines is now the second fastest growing economy in Asia, beat by China at 8.1% only. But unfortunately, there's still another fault or failure in the Philippines, is that the rich are getting richer and the poor are getting poorer. Department of Budget and Management, or DBM, Regional Director Alfonso Bedonia Jr. said that majority of what was mentioned by President Aquino was along good governance, poverty reduction, protection of the vulnerable, and climate change adaptation, all embodied in a social contract with the Filipino people. He added that the goal is to have a sustained economic development and poverty reduction which can be realized not only in terms of high gross domestic product, or GDP, and gross national product. President Aquino, he himself said, is looking at reducing poverty down to level and local government units. To formally end this, I would say that I salute Pinoy for the things that he is doing in our country. Although some people may not see it, I still believe in his faith and dedication and to the love in his country and our fellow men. Thank you and have a nice day. Sa aming guro na si Mr. Mark Angel Enriquez, sa mga kapwa ko estudyante, at sa lahat ng mga kanood nito, magandang umaga po sa inyo lahat. Pangatlong SONA, or State of the Nation Address ni Pangulong Ninoy Aquino noong July 23, 2012, ito ay umano ng batikos at 120 na palakpak. Isa sa nabatikos dito ang sinasabi ng isang bitin ng SONA ang nangyari ayon kay Congressman Edson Lagman. Dahil wala itong sinabing isang maliwanag na agenda sa Kongreso. Sa kanyang pangatlong SONA, ay paulit-ulit na lang ang kanyang pagsisisi sa nakaraang administrasyon na nag-iwan ng palpak at ng mga gawain at bundok ng problema. Hindi rin nakalimutan sabihin ni Pinoy na ang 9 years na panunungkulan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay tinatawag ng isang wasted years. Subalit may report na nagsasabi na ang leader ng China at ng US ay sinabi nga si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay isang mabuting leader sapagkat may kontrol siya sa sitwasyon ng ating bansa. Ang kahirapan sa bansa ay tumaas mula 19 million na Pilipino sa 23 million. Ang ekonomiya ng bansa ay tumaas ayon kay Pinoy. Kung may isang bagay mang nakatak sa ating lahi at nakailang ulit na nating pinatunayan sa buong mundo, yun ay ang
Walang hindi makakaya ang nagkakaisang Pilipino. Magandang araw sa lahat. Aking ibabahagi ang sigaw na nakakaraming mamamayang Pilipino ukol sa pangatlong sonan ng ating Pangulong Benigno Aquino. Sa nabanggit na naiwang problema ng nakaraang pamahalaan, ay isa na dito ang pag-iwan nito ng deficit na 196.7 billion mula January hanggang June 2010. Ang sinasabi ng mga ekonomista ay ang deficit na ito ay kanya-kanyang hawak. Kaya ang credit rating ng bansa ay napanatili. Nasabi din ang iba pang mga analysis, ang Pangulo ay may detalyado at magandang natapos na proyekto. Subalit, ito ay kulang kung ibabase ito sa pagre-report sa taong bayan. Isa pa sa mga sinasabing ng mga kanya-kanyang kritiko ay kapag siya ang nagsabi o nagdeklara ng kanyang sunod-sunod na proyekto, ang lalit ito ay kulang kung ibabase ito sa pagre-report ng taong bayan. Isa pa sa mga sinasabi ng kanyang mga kritiko ay kapag siya ang nagsabi o nagdeklara ng kanyang sunod-sunod na proyekto, ang lalabas ay ang kanyang cabinet members, ang may responsibilidad. Pinagmalaki ni Pinoy ang pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Dahil sa pagbubukas ng maraming trabaho at pag-unlad ng ating ekonomiya, sinasabi ni Pinoy na hindi na raw tayo magpapautang at tayo na daw ang magpapautang. Sinasabi din ni Roger Sharma, at long last, the Philippines is on the road to beginning part of elite group of tiger economy. Maraming nagsabing analysis sa taong 2010 o 2050 na tiger economy ang ating bansa. Maraming investor na mamumuhunan sa ating bansa. Para sa lahat, tayo magtiwala na lamang at magkaisa sa pagbabago ng ating mahal na bansang Pilipinas. Pag-unlad ng bansa ay nagsisimula sa bawat isa. Kung may tiyaga, may nilaga. At lagi nating tatandaan na sa Diyos ang awa at sa tao ang gawa. Ako, si Mona Lisa Solebet. Ako naman po si Julian Vecino. At ako si Danica Tadi ng DSHRM 3D. Maraming salamat po!